Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang pagbabago sa sistema sa transportasyon kasunod ng mga nangyaring trahedya sa kalsada. Seguridad ng mga mamamahayag, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Estados Unidos aprobado na ang nasa $3.8 million para sa konstruksyon ng Subic-Clark-Manila-Batangas Rail. Mga Cebuano, mainit na tinanggap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natupad na pangakong murang bigas ng Pangulo, pinuri. At investigasyon sa Prime Water, obligasyon sa publiko ayon sa Malacanang. Water concessionaire, bibigyan ng 3 pang buwan para makasagot sa issue. Sa detalye ng mga balita, umangat sa ika-116 na pwesto ang Pilipinas mula sa ika-134 na pwesto sa World Press Freedom Index noong nakaraang taon. Patunay ito na nagbunga ang pagsisikap ng administrasyon na manatiling malaya ang pamamahayag sa Pilipinas sa gitna ng paglaban sa fake news. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Calling o tawag ng Diyos para kay Angelica ang pagiging news writer. Yung skills po na meron po ako is nakikita ko po iyon na mahalaga po ngayon para malabanan yung fake news dahil po ito po yung kailangan po ng tao na malaman po yung katotohanan Ang kapakanan ni Angelica at ng libo-libong alagad ng media na matapang na naghahatid ng balita, sinigurong poprotektahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang sabi po ng Pangulo, be assured that we are doubling down on our commitment to protect our journalists and to uphold press freedom. We stand with you, hand in hand, in this fight. Bunga ng hakbang na yan ang pag-arangkada sa pwesto ng Pilipinas sa World Press Freedom Index. Mula sa 180 bansa, nasungkit ang Pilipinas ang ika-116 na pwesto. Ito ang pinakamataas na ranking ng Pilipinas sa loob ng 2 dekada na nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon sa pag-aaral, resulta yan ng pinaigting na pagprotekta sa mga alagad ng media, pagbaba ng bilang ng mga namatay na journalist at harassment cases. It shows that the President respects one's right of expression and the responsible journalism. Kasabay nito ang pagsulong ng pamahalaan sa responsableng pamamahayag. Nagsanib puwersa ang Department of Information and Communications Technology at Google Philippines para labanan ang fake news. Ang Google Philippines, palalakasin ang pagtukoy sa mga artificial intelligence content, pag-uusayin ang human moderation at paigtingin ang pagpapatupad ng YouTube Community Guidelines. Habang ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center ilulunsad ang Rapid Response Channel Para i-flag ang mga harmful and unlawful online content para masiguro ang accountability at mabilisang aksyon pagdating sa mga online content. Bumuo na rin ang Joint Anti-Fake News Action Committee ang Philippine National Police para pigilan ang mga nagkakalat ng fake news. Target ng PNP na supilin ang mga naghahasik ng maling impormasyon at nagpopondo nito. Katuwang ng PNP ang Presidential Communications Office. Sinabi ni Secretary Ruiz na bubuo ang ahensya ng Interagency Task Force para labanan ang online misinformation at disinformation. Ang
pagpapakalat ng fake news ay pagkakait sa ating mga kababayan na malaman ang katotohanan. Kaya naman ang bagong Joint Anti-Fake News Action Committee nangakong aalisin ang mga hindi makatwirang content online at pananagutin ang mga nagpapakalat nito. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilia, Balitang Pambansa. Para lalong mapalago ang ekonomiya at tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa, karapat-dapat ang ihalal na kandidato sa Hatol ng Bayan 2025. Alamin natin ang mga hakbang ng administrasyon tungkol dyan sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang mga hakbang ng kanyang administrasyon para ibayo pang mapalago ang ating ekonomiya. Sa kanyang talumpati sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Batangas nitong Sabado, kinilala ng presidente ang malaking ambag ng mga manggagawang Pilipino para sa ating ekonomiya na sinasabayan din anya ng mga inisyatibo ng pamahalaan. Pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon-trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Bilang tugon naman sa problema sa mabigat na daloy ng trapiko, pangako ng Pangulo bago magtapos ang kanyang termino sa 2028, magkakaroon na rin ng subway sa Pilipinas. Ayon sa Presidente, mahalaga ang maginhawang biyahe para sa ating mga kababayan at sa ating ekonomiya, kaya't isa ang sektor ng transportasyon sa tinututukan nila. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Dagdag pa riyan, sabi ng Pangulo, prioridad din nila ang paghahatid ng internet access sa lahat. Sa gitna ng climate change, pinaigting na rin ng pamahalaan ang mga hakbang sa pagpaparami ng dam at flood control projects sa bansa. Kailangan na natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Git ni Pangulong Marcos, para maipagpatuloy ang progreso sa bansa, mahalaga ang tamang pagboto ng ating mga kababayan sa eleksyon. Kaya't hinihikayat niya ang bawat isa na suportahan ang kanilang mga pambato sa pagkasenador sa ilalim ng koalisyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Dumalo si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang salo-salo sa Cebu kung saan ipinaghain siya ng murang bigas mula sa NFA. Makikita sa social media na ipinaghanda ng NFA rice ni Governor Gwen Garcia ang Pangulo. Una nang pinasalamatan ni Garcia ang presidente dahil sa pagtupad nito sa pangakong abot kayang halaga ng bigas. Unang inilunsad ang 20 pesos sa kada kilo ng bigas sa Kapitolyo ng Cebu nito lang Huwebes. Makakabili ulit ang ating mga kababayan sa iba't ibang kadiwa ng Pangulo's Stalls ng murang bigas pagkatapos ng araw ng Hatol ng Bayan 2025. Mga gobernador sa Visayas naghayag ng suporta sa 20 pesos per kilo ng bigas program ng pamahalaan. May balitang pambansa si Robinson Cabardo ng PIA Central Visayas. Nagpahayag ng kanilang suporta para sa P20 rice program ng pamahalaan ang ilang gobernador ng mga probinsya sa Visayas. Itunuturing ng mga gobernador ang pagsasakatuparan ng nasabing programa bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas na mabibili ng mamamayang Pilipino. Sa press conference na ginanap sa Cebu Capitol kamakailan na pinangunahan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, pinuri ng gobernador ang Pangulo sa kanyang pagsisikap na mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Here, they are seeing the President really trying his best that
a campaign promise will be fulfilled, but this will go on for the next, until the end of his administration. Pinasalamatan rin ni Garcia ang Administrasyong Marcos sa pakikipagtulungan nito sa mga local government units sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice program ng gobyerno. I think the governors will play a major role here, and we appreciate the President for tapping us, the governors. He himself being a governor before. Layunin ng programa na magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas simula sa huling linggo ng Abril sa pangunguna ng mga lokal na pamahalaan. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Robinson Cabardo, Balitang Pambansa. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong sa OFW na nawala ng anak dahil sa nangyaring aksidente sa NAIA noong linggo. Tutulong din ang ahensya na makapagpaliwanag ang OFW sa kanyang employer dahil sa pagliba nito sa trabaho matapos ang trahedya. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Ayaw po niya akong palisin eh. Nung gabing bago ang plate ko, umiyak po siya. Ayaw niya akong palisin. Tapos sabi niya, nung kami hinatid na, sabi niya sa akin, Daddy, huwag ka nang umalis, hatid mo na lang ako sa school. Kaso yun nga po, wala na. Huwag na po siya may hatid. Yung pala, sa hulingan ko siya mahatid. Yan ang huling mga naging usapan ng 4 na taong gulang na batang babae at ng kanyang ama bago ang malagim na aksidente sa naiiwan umaga nitong linggo. Tulala at halos hindi makausap ang tatay ng batang biktima dahil sa trahedya. Makikita sa kanyang mga mata ang paghinagpi sa sinapit ng kanilang kaisa-isang anak. Sa ngayon po, habang patagal po ng patagal, lalong pasakit ng pasakit. Habang ako inahimasmasan, lalong pasakit po naramdaman ko. Kumuha lang pong malalampasan ko to. Para sa pamilya Masungsong, tila isang masamang panaginip ang nangyari sa batang si Malia. Sa Facebook post ng nanay ng biktima noong nakaraang buwan, kita pa kung gaano kasabik ang ama ng bata na makita ang kanyang anak. 2.5 taon din kasi siyang hindi nakauwi dahil OFW siya sa Europe. Sa isang Facebook post pa ng kanyang ina, kita kung paano sinamantala ng pamilya ang oras habang nandito pa sa Pilipinas ang kanilang padre de pamilya. Pero ang masayang kwento sana, natapos ng malagim na aksidente noong linggo. Pabalik na sanang Europe ang ama ng biktima. Hinatid pa nila ito sa airport kasama ang lola at nanay ng bata. Pero ayun na pala ang huli nilang pagkikita. Kasama ang biktima sa inararo ng SUV. 2 ang patay habang 3 ang kumpirmadong sugatan. Nakaburol na ang bata sa isang funeral home sa Lipa, Batangas. Ang kanyang ina at lola ay kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa ospital. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ng ina ng biktima ang nangyari sa kanyang anak. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong sa OFW. Tutulong din ang ahensya na makapagpaliwanag ang OFW sa kanyang employer dahil sa pagliban nito sa trabaho matapos ang trahedya. Ano man ang hinihiling ng pamilya, lalo na ng ama at ang pamilya ng bata ay yung OFW na ama at pamilya ng bata ay bibigay natin sa abot ng ating makakaya. And yung employer ng ating mahal na OFW na tatay ng bata ay nakausap na rin ng ating labor attaché. Habang ang isa pang nasuwi ay naiuwi na sa Hagonoy, Bulacan. Palipad na sana siyang Dubai para sa business meeting. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na SUV. Sumailalim na rin siya sa drug at alcohol test. Samantala, naibalik na ang bollard sa NAIA Terminal 1 na nasira dahil sa pagbangga ng SUV. Ayon kay Ramon Ang, sasagutin ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang gastusin ng mga nasawi at nasugatan. Habang ang palasyo naman ay nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa.
Nagpaabot ng pakikiramay si President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga biktima ng nangyaring aksidente sa NAIA at SCTEX. Ayon sa Pangulo, inutos na niya sa Department of Transportation para matukoy kung sino ang may sala sa aksidente. Kasama rin sa aalamin ng DOTR kung anong reforma ang dapat gawin upang maiwasan na ang vehicular accident. Nagbigay rin siya ng direktiba sa Department of Labor and Employment na siguraduhin walang pang-aabusong nagaganap sa mga nagtatrabaho sa transport sector. I extend my heartfelt condolences to all the families who have lost loved ones and to those who were injured in the recent tragedies at the SCTEX Toll Plaza and NAIA Terminal 1. 10 lives were lost in a devastating collision in Tarlac. Days later, 2 more, one of them a child, were taken in a tragic accident at the airport. These incidents should never have happened. Matapos ang sunod-sunod na mga road crash, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabago sa sistema ng transportasyon. Ipinagutos ng Pangulo ang reforma na totoong magbibigay proteksyon aniya sa mga Pilipino. Ang detalye sa balitang pambansa ni Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas. Gagawin ang kailangang pagbabago na dapat isakatuparan sa transport system ng bansa. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng halos sunod-sunod na naganap na trahedya sa lansangan at ilan dito ay ang insidente sa SCTEX at NAIA Terminal 1. Ayon sa Pangulo, lilikha ang pamahalaan ng sistema ng transportasyon na totoong magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino. Paniniyak ng punong ekutibo, hindi na mangyayari pa ang malalagim na banggaan kamakailan sa Tarlac kung saan 10 nawalang buhay at makalawa naman ay 2 ang nasawi sa trahedya sa NAIA Terminal 1. We are taking the following actions. Review of driver licensing to ensure that only fit, capable, and responsible individuals, whether driving public or private vehicles, are allowed on our roads. A nationwide audit of bus operators with clear sanctions for those who fail to comply with safety and maintenance standards. A directive to the Department of Labor to crack down on unsafe and exploitative practices in the transport sector, because driver fatigue, long hours, and pressure to meet quotas should never put lives at risk. Kaugnay nito ay nagbigay direktiba na si Pangulong Marcos kay DOTR Secretary Vince Dizon na bumuo ng kailangang mga reforma nang sa gayon ay mapigilan ang pagkawala pa ng buhay dahil sa masasamang pangyayari sa lansangan gaya ng banggaan at aksidente. Una dito ay ang muling pag-aaral sa pagbibigay ng lisensya sa pagmamaneho upang masigurong ang mga karapat-dapat at responsableng mga individual lamang ang mapapahintulutang mabigyan ng pribilehiyong makapagmaneho sa mga kalsada. Isa rin sa naging kautusan ng Pangulo ay ang pagsasagawa ng audit sa lahat ng bus operator sa buong bansa na may malinaw na kaparusahan sa mga mabibigong sumunod sa safety at maintenance standards. Sinabi pa ng Pangulo na inatasan na rin niya ang Department of Labor and Employment na supilin ang mga hindi ligtas at mapagsamantalang practices sa sektor ng transportasyon. We will make the changes that need to be made. We will demand accountability where it is due, and we will build a transport system that truly protects Filipino people. Utangan niya ng pamahalaan dagdag ng Pangulo sa lahat ng mga biktima at kanilang pamilya na umaksyon ng may paninindigan. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Simula sa May 15, madadagdagan pa mga lugar na mag-ibenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Naomi, mula sa 8-19 na lugar na sa Metro Manila ang nakatakdang magtinda ng 20 pesos. Meron na program ng kadiwa ng Pangulo at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At isa na nga itong bagong silang public market sa mga unang magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas simula sa May 13. Bukod dito sa Caloocan, ilan pang mga lugar na unang magbebenta ng 20 pesos bigas ay ang Kamuning Public Market sa Quezon City, Navotas Agora Complex at New Las Piñas Public Market. Habang simula naman sa May 15, madadagdagan na magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Kabilang dito ang PhilFIDA sa Las Piñas, Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, Bureau of Animal Industry sa QC, Disiplina Village, Ugong, Valenzuela City, Midway Park sa Caloocan at maging sa Lingayen, Pangasinan.
Para iwas lugi ang mga magsasaka, mananatili pa rin sa 24 pesos ang pagbili ng palay at bibigyang subsidiya ng gobyerno ang presyo ng bigas ng National Food Authority para mas maging abot kaya ito sa mga mamimili sa halagang 20 pesos kada kilo. Samantala, pinaplano ng national government na i-adapt ang distribution system ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Cebu, kung saan gagamitin ang application o apps para sa distribution ng bigas sa kadiwa ng Pangulo. Magkakaroon lamang ng minimal changes sa apps na naaayon sa National Distribution System ng bigas. Naomi, kasalukuyang inaayos sa dito ang 29 pesos sa bigas sa magiging 20 pesos na lang simula May 13. Ayon sa NFA Valenzuela Warehouse at sa Food Terminal Incorporated ay nakahanda na sila o inaabangan na lang nila ang anumang mandato ng DA para sa rollout ng 20 pesos kada kilong bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, kumpirmado na ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ng PCO. Nagkausap na ang Pangulo at ang Prime Minister ng Malaysia na si Anwar Ibrahim. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ang ekonomiya at seguridad. Ito na ang ika-5 beses na gaganapin sa Malaysia ang ASEAN Summit na kinabibilangan ng 10 bansa. Ang nasabing summit ay dadaos sa May 26 hanggang 27. Ang napag-usapan ni Manila ay nakikita po natin sa body language at sa magandang pagngiti ng Pangulo. Ibig pong sabihin ay napag-usapan nila mga hamon sa ekonomiya at seguridad na maaaring kaharapin po ng ASEAN. At nais po din nila kung ano man po ang issues patungkol po sa ekonomiya at seguridad, maipagpatuloy po ito at mapag-usapan sa ASEAN Summit ito po sa Kuala Lumpur. Nanindigan ng Malacanang na kailangang imbestigahan at halungkatin ang mga reklamo laban sa Prime Water Company. Ilan namang residente sa San Jose del Monte, Bulacan ang tinitiis na lang ang pangit na supply ng tubig sa kanilang lugar. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa. Araw-araw laging puyat si Nanay Jean. Hindi dahil sa trabaho kundi dahil daw sa pag-iigib ng tubig. Alas 12 ng madaling araw lang daw kasi nagkakaroon ng tubig sa kanilang lugar. At pagdating ng umaga, kahit patak wala na. Mahirap kasi okay na mawalan ng kuryente basta tubig hindi kailangan ng tubig. Lalo may mga bata, tapos mga pumapasok sa school, pati sa school wala din. Hirap na hirap kami sa tubig po talaga. Minsan nagpapasupply kami dito, nagbabayad sa truck. Mahal. Taon na daw ang tinagal ng reklamong yan. Halos tinitiis na lang din umano ng mga residente ng St. Joseph Village sa San Jose del Monte City ang pangit na supply ng tubig ng Prime Water sa kanilang lugar. Ang ilang mga estudyante daw ay nagpupunas na lang ng basang tuwalya bago pumasok dahil pagdating ng alas 6 ng umaga ay wala ng tulo ang kanilang gripo. Ngayong tag-init, importante ang tubig para makaligo. Yan din yung pangangailangan syempre para makapaghugas ng pinggan at makapaglaba. Pero dito sa San Jose del Monte, yan ang dilema ng mga residente. Kaya naman kung maglalakad ka dito sa kanilang kalsada, makikita mo yung bawat bahay sa labas nila, may mga ganito kalalaking drum dahil dito daw sila nag-iipon para sa kanilang tubig na pang-araw-araw. Bibigyan ngayon ng 3 pang buwan ang nasabing Villar Company para makasagot sa mga naging issue sa kanila. Ayon pa sa LGU, kinakailangan na ng malawakang rehabilitasyon sa mga pipelines ng kumpanya para makapagserbisyo ng maayos. Samantala, bumuelta naman ang palasyo sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Nanindigan rin ang administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat imbestigahan at halungkatin ang mga reklamo sa water concessionaire. Marahil sa kanya ay walang kwenta ito. Dahil tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng Prime Waters. At dahil siguro involved ang pamilya Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng Prime Water sa panahon po
ni dating Pangulong Duterte. Pinaiimbestigahan na rin ni Senadora Risa Antiveros sa Senado ang mga water concessionaires gaya ng Prime Water, Metro Pacific Water at Manila Water dahil na rin sa ilang mga palpak na joint venture ng mga ito sa mga water district. Hindi katanggap-tanggap ang papatak-patak na serbisyo. Hindi pwedeng palagpasin ang mga kontratang sinlabo ng tubig na lumalabas sa ilang mga kabahayan na biktima ng kapalpakan ng mga water concessionaires at ng oversight bodies. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Kasunod ng isinusulong na mandatory drug test para sa mga PUV drivers, ano naman kaya ang reaksyon dito ng mga tsuper? Ayon sa DOTR, target ng nasabing kautusan na maiwasan ang mga insidente sa kalsada. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Live. JM? Naomi, hati nga ang opinyon ng mga drivers pagdating dito sa ipinag-utos ng Department of Transportation na mandatory drug at alcohol test para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicle. Pabor ang motorcycle taxi driver na si Rex sa panukala ng DOTR na idaan sa mandatory drug at alcohol test ang mga gaya niyang PUV drivers para din daw kasi ito sa kaligtasan ng mga sakay nilang pasahero. Siyempre lahat po ng katulad namin sa motorcycle, sa MC Taxi, siyempre panggabi, pang-araw, karamihan na aksidente, di ba? Ngayon, iniisip ng iba, lalo na sa mga panggabing bumibiyahe, iniisip ng iba na mga nakadrag kami. Kaya mas pabor kami ron sa, sa drug test na yun, para at least mapatunayan namin sa sarili namin na hindi kami gumagamit. Para naman sa jeepney driver na si Tatay Rden, magiging gastos ito para sa kanila pero susunod pa rin daw sila sa kung anumang pinag-uutos ng pamahalaan. Pumabor man ako o hindi, wala naman kami magagawa, sir. Kung ano yung gusto nila, susunod lang din naman kami. Nitong mga nakaraan nga, 2 banggaan ang kumitil sa buhay ng maraming individual. Una na dyan ang mga karambola ng mga sasakyan sa SCTEX na higit 10 ang namatay, kabilang na ang mag-asawang naulila ang kanilang anak. Kamakailan lang ng isa namang SUV ang biglang humarurot at bumangga sa harapan ng departure area ng NAIA Terminal 1. Nadamay dyan ang isang 4 na taong gulang na bata at 29 anyos na lalaki. Ang mga dahilan ng aksidenteng yan, hindi maingat na pagmamaneho. Ikinadismaya rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga nangyaring banggaan na ito at ang unang hakbang niya dito ay ang paglalagay ng mandatory drug at alcohol test tuwing 6 na buwan para sa mga PUV drivers. Ito daw ay para masiguro na ang kaligtasan sa mga pampasaherong sasakyan. Naomi, ayon pa sa kalihim, may direktiba rin si Pangulong Marcos Jr. na tapusin na ang mga maling pamamaraan sa transportation sector gaya ng sobra-sobrang trabaho ng mga driver sa kalsada na nagre-resulta ng aksidente. Naomi, tinanong rin natin yung reaksyon ng mga pasahero patungkol dito sa mandatory drug at alcohol test ng DOTR at ayon nga sa kanila, pabor din sila dahil syempre kaligtasan din daw nila ang iniisip ng ahensya at syempre malalaman din nila kung ano nga ba yung ginagamit nitong mga drivers na at kung sino nga ba yung mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Una nang sumalang ang COMELEC Iloilo City sa final testing and sealing ng automatic counting machines na gagamitin sa mall voting para sa Hatol ng Bayan 2025. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Sa pamamagitan ng final testing and sealing, nasubukan ng mga botante sa Barangay Airport Mandurriao sa Iloilo City ang paggamit ng automatic counting machines para sa Hatol ng Bayan 2025. At dahil dito gagawin sa Festive Walk Mall ang botohan, ipinakita ng Commission on Elections o COMELEC Iloilo City kung paano i-operate ang 3 ACMs, gaya ng paglagay ng sample ballot, pagprint ng resibo at paggamit ng iba pang election paraphernalias. So wala kami nakita nga challenges sa machines. All are working. Ang 3 ka presinto nga test natin. And of course, subong na-perform na sila sa closing of all sila and all the preparation of their reports for this final testing and sealing. Bukod sa mga botante, dumalo rin ng ilang tauhan ng mga kandidato.
Nakatakda namang isailalim sa final testing and sealing ang 414 na ACMs sa lahat ng polling precincts sa lungsod sa darating na Miyerkules. Positibo naman ang poll body na magiging matagumpay rin ang resulta nito. Isinasagawa ang final testing and sealing para matiyak na gumagana ng maayos ang mga makina bago ang mismong halalan. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, Janelle Baclay para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.